So, ayan mga kumartes, nanood ako sa YouTube. Pwede naman palang i-set up to nang hindi kailangan ng laptop. So, yun nga, pinanood ko yung YouTube, i-set up natin na siya. Kasi gusto ko na talaga siyang itry. Unang-una, tanggalin muna natin itong mga tape. Malay nyo, mapaibig din kayong bumili. At least may tutorial na tayo, ano. Tanggalin nyo lang yung mga tape-tape na nakalagay dyan. Mag-iso. Sunlo. Hindi pa tape. Haba. Nakalagay tayo. Walang tape. Yan. Yan, nakalagay tayo tape. Wala na ba? Wala na. Ito yung lagayan ng ink. May iniaangat dito. Ayan. Dito ilalagay yung tape writing. Lagyan muna natin ng tape writing para sureness. Nilagay ko muna mga kumaratis itong cord. Ayan. Manonood muna ulit ako sa YouTube kung paano. Wait lang. Ayan. I-install to isa. Ito na tapos na natin. So ayan mga kumarates, dahil wala tayong laptop, ang gagamitin natin sa pagsisetup nito ay yung smart panel. Yan, nakalagay naman dito sa instruction. Yan, select the printer setup method. Ngayon, dito nakalagay kung wala kayong printer, yung laptop, punta kayo dito sa next. Dito tayo sa smart device. Cellphone ang gagamitin natin. Ida-download natin tong smart panel. I-scan lang natin to. So, tara. At bago nga tayo mag-download ng smart panel mga kumarites, ilagay muna natin tong 4 na kulay ng ating ink. At ang pinaka-importante dyan, wag kayong magkakamali ng lagay ng ink. Kapag mali yung ink na ilagay nyo, hindi rin naman siya papasok kasi yung butas niya may kanya-kanyang size. Kunyari, yung yellow na ilagay nyo sa black, hindi siya papasok kasi meron siyang size ng butas doon sa kanyang pinaglalagyan. At ang una ko munang inilagay, yung black at saka yung cyan. Kagandahan nga dito, kapag puno na siya, ay kusa siyang tumitigil tapos hindi maglilik yung ating ink. Hindi pa nakasaksak yung ating printer mga kumarites ha, naglalagay pa lang tayo ng ink. At yung paglalagay nga ng ink dito, mabilis lang, seconds lang talaga siya, mabilis siya mapuno. At pag nailagay na natin lahat yung ink, magda-download na tayo ng smart panel. At hanapin nyo sa Play Store itong Epson Smart Panel, tapos i-install nyo lang yan. Ini-install ko nga din pala tong smart panel doon sa ating tablet. At pag okay na yan, ito yung lalabas, i-open nyo lang siya. At pag okay na, ito yung lalabas, tapos pindutin nyo lang yung agree. Syempre, lahat ng lalabas dyan, pindutin nyo lang yung next. Ang kagandahan nga dito, hindi na natin kailangan ng laptop para ma-set up siya. Cellphone lang, okay na. So, yung makikita nyo dyan, okay nyo lang, i-next nyo, tapos ayan, allow. Pindutin nyo yung allow para ma-connect natin siya. At pagka ganito yung lumabas, ang pipindutin nyo, set up a new product. At meron kayong makakausap dyan, susundin nyo lang yung mga sinasabi niya. Is nakalimutan kong i-video kanina na pag okay na, nakapaglagay na kayo dito ng ink, i-on nyo na siya, isasaksak nyo na yung plug, tapos i-on nyo siya, ito. Tapos, pipindutin nyo to ng mga 5 seconds, magbi-blink-blink yan, tsaka ito. Ibig sabihin, no, nagcha-charge yung kanyang ink, parang umaakyat na doon sa pinakaloob. Doon, dito. Parang ganyan. Tapos, aantayin nyo mag-steady yung ilaw nito para okay na. Huwag niyong papatayin or huwag niyong papakailman pagka hindi pa okay yung ilaw nito. Kunyari, 11 minutes kasi yun, medyo matagal. Hayaan nyo lang siyang umiilaw. Tapos pag nakita nyo nang nag-steady yung ilaw nito, tsaka kayo sumunod sa susunod na step. So yun lang, nakalimutan kong i-video kanina. At ang susunod na step natin, pag tumigil na yung on button natin, dito na tayo ulit sa smart panel. Tapos syempre, i-on nyo yung wifi para ma-detect dito sa smart panel kung alin yung wifi na susundin niya. At ayun nga, na-detect na yung wifi namin, kaya isa-set up na natin siya yung password niya. At pag na-type niya na yung password nyo, aantayin nyo lang na mag-complete siya. Antayin natin hanggang mag 100%, tapos makikita nyo dito yung kanyang wifi naka-steady na. At pagkatapos nyan, magte-test na tayo. Itong on button, kung kita
nyo, yung ilaw niya naka-steady na, okay na yung ink niya. At kung makikita nyo din yung wifi naka-steady na, ibig sabihin okay na rin yung setup ng ating wifi. At para matest nga yung print niya, ipapatayin ulit natin itong ating printer. Ang sabi dito, pipindutin nyo yung on button at saka ayan, kung makikita nyo naman, ayan yung kanyang sign. Pipindutin nyo yung on button tapos yung isa sabay. At ayun, makikita nyo, lalabas yun. Yun yung testing ng ating printer. Madali lang naman pala siya mga kumarites, lalo na kung susundin natin yung ating manual. So ayan, pinindot na natin yung on button at saka yung may sign na yon. Medyo matagal din siya kaya aantayin lang natin. At habang ginagawa ko yan mga kumarites, nanonood din ako sa YouTube para hindi tayo magkamali. Bukod yun sa manual na tinitingnan ko, tapos yung sa YouTube para tama yung ating ginagawa. Ayan, kung mapapansin nyo, may lumalabas na tape writing. Ibig sabihin dyan yung makikita kung okay ba yung print ng ating ink. Ang sabi dun sa manual, dapat makita mo kung dire-diretso yung kanyang linya. So far, okay naman yung linya niya mga kumarites, dire-diretso naman, walang putol-putol. Ibig sabihin lang nun, okay yung daloy ng ink natin. At dahil okay na nga yung print, magtetest naman tayo ng picture. Hindi ko na nga inayos yan mga kumarites, basta pinindot ko lang yan. Kaya kung makikita nyo ang lalabas dyan, hindi siya gitnang-gitna yung picture. Para lang makita ko kung okay ba yung kanyang print. Sa susunod sa Microsoft Word natin to ilalagay para kita ko kung nakagitna ba talaga yung picture. So ayan mga kumarites, at okay na nga ang ating printer. Pwede na natin siyang magamit. Ayan nga pala si Kiluwa, kinuha ko lang dito sa picture sa tablet. At pagkatapos nyan mga kumarites, i-register natin yung warranty nitong ating printer. Punta lang kayo sa www.myepson.com.ph. So ayan mga kumarites, i-register na natin siya at yung mga nakalagay dito, pipil upan nyo lang lahat yan. And then, pagka nailagay nyo na yung email nyo, merong magpapadala sa email nyo na ganito. At syempre, pipindutin nyo yung sign in now. At ayan, nakalagay dito, register new product. At kailangan ng serial ng printer, makikita nyo yon dito sa gilid ng box. Ayan, inilagay ko na yung serial number ng ating printer. Tapos nyan, dito sa baba naman, makikita dyan kung kailan nyo pinurchase yung inyong printer. Then, pindutin nyo lang yung next. Dito naman sa step number 2, nakalagay dito kung saan nyo siya pinurchase. At pagkatapos nyan, kailangan nyo ng invoice. Ibig sabihin, kailangan natin picturean yung ating resibo. At dahil wala namang resibo dito sa loob ng kahon, pumunta ako dun sa Orange app. Makikita nyo dyan yung e-invoice. Tapos, i-view nyo lang yan. Tapos, may makikita kayo doon na isesend sa email. Isend nyo sa email nyo o kaya screenshot nyo na lang. So, ayan mga kumarites, in-screenshot ko na lang yan. Ayan yung invoice natin. Tapos, ilalagay nyo dyan. Tapos, nakalagay dyan yung done. Ayan, once na completed na, okay na tong ating registration. Nakikita nyo yan, ayan yung lalabas. Sayang naman kasi yung warranty mga kumarites kung hindi natin i-register. Once na okay na yung ating warranty, pwede na tayo mag-print. So, yun lang mga kumarites. Baka lang maibigan nyo, ilalagay ko na lang sa comment section. Alam nyo na. At once completed na nga yung ating warranty, magsesend ulit yan sa ating email. Ini-inform lang sa atin na successful yung ating pagre-register ng ating warranty. So, yun lang naman mga kumarites. Thank you for watching. Bye!